If ever na mangyaring ma-impeach siya, sino ang pipiliin? Susundin ba yung line of succession? SP, sir. Hindi. Hindi susundan yung line of succession. Yung line of succession, papasok lamang yan kapag sabay na wala ang 1 at 2, sabay na wala ang 1, 2, 3. Doon lamang papalit ang pangatlo o pangapat. Nakita na nating nangyari yan. Nung natanggal si dating Pangulong Estrada, pumalit si then Vice President Arroyo, na bakante ang Vice President, ang ginawa niya, so hindi sabay na bakante. Nag-appoint siya mula sa Kongreso. Ang age requirement ng congressman ay 25 years old, ang age requirement ng senator ay 30 years old, ang age requirement ng presidente at vice-presidente ay 40 years old. So limitado ang pwedeng piliin ng Pangulo na magiging ikalawang Pangulo mula sa Kongreso na ang edad dapat 40 pataas. Wala naman yatang senador na bababa sa 40, so lahat ng senador ay qualified. Pero may mga kongresistang below 40, hindi sila pwedeng i-nominate dahil hindi sila qualified. Yung ibang qualification ng Pangulo at ikalawang Pangulo, taglay na ng mga mambabatas. Natural born citizen, registered voter, resident of the Philippines, and able to read and write. So yung edad lamang ang nawawala. So pipili siya at matapos niyang pumili, i-confirm ito by majority vote ng Kamara at ng Senado voting separately. Pag nangyari yon, siya na yung papalit bilang ikalawang Pangulo at nangyari yan kay then Senator na naging Vice President Teofisto Gingon. So lahat ng senador qualified, sir? May senador bang below 40? Wala naman yata eh. So lahat So yes, sa Kamara naman, hindi lahat, only because of age. But the President will nominate. Yun ang unang beses nangyari yan sa ating sistema at nakita nating tumakbo ng maayos yun. Although din-discourage nyo yung mga kasamahan nyo na magsalita about the impeachment case against Vice President Sara, may oras pa daw po ba ang Senado at ang House para magsagawa ng impeachment proceeding? Hindi ko alam kung may oras nga ba o wala dahil kada impeachment iba-iba ang proseso. Okay lang naman magkomentaryo sa proseso, wag lang dun sa aktual na impeachment complaint at allegations kaugnay ng impeachment complaint na naihain na. Hindi ko pa nga nababasa yung complaint. Hindi ko kayang sabihin kung may oras, pero anumang trabaho ang ibabato sa Senado, susubukan namin gampanan dahil tungkulin namin yun. Nadinggin anumang kasong iyahain sa amin. Pero kung susuriin nyo yung mga nagdaang panahon, halimbawa yung impeachment complaint kay dating Chief Justice Corona, ang timetable nun ay nagsimula o naihiyain sa Senado ng Disyembre, natapos, kung hindi ako nagkakamali, ng dulo ng Abril. O bandang Mayo na. Kaya lang yung taong yon walang eleksyon. So, iba-iba. Iba-iba yung timetable. So, hindi ko kayang sagutin kung kakayanin pa nga ba o hindi. Ang tanong, kahit ba naka-adjourn yung session, naka-break ang session, pwede bang magpatuloy yung impeachment proceedings? Oo. Dahil hindi session ito. It is a different animal. Hindi ito session tulad ng session namin kung saan kailangan nagsesesyon din ng Kamara. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Kung, may malaking kung, yan ang pagpapasyahan ng impeachment court. So sir, dalawa na yung impeachment complaint na na-file sa Kamara. In case makalusot sa Kamara, aakyat sa Senado, and then magiging impeachment court yung Senate. So, this early ba na pag-uusapan na at may mga initial preparation na yung Senate? Wala. Sa ngayon, wala kaming initial preparations dahil sang-ayon sa rules ng Kamara na yan pa yata yung ginawa kong rules noon no ako'y miyembro ng Kamara. At sinang-ayunan ng Korte Suprema sa ilang desisyon nila sa mga nagdaang impeachment complaint. What will govern the procedure or process in the House is the filing. So, pag ito'y inendorso ng wala sa 1/3, susundan na nito ang proseso sa Kamara. Pag ito'y final ng may 1/3, diretso sa amin. Since ito'y final ng hindi umabot sa 1/3, it governs. So may prosesong susundan yan sa Kamara bago makarating sa amin. Senate. At medyo hindi ganun kaikli yun.
Ay, okay. Okay, RG. This is a hybrid hypothetical question because maikli na yung nabanggit mo na yung calendar. Kung mapadala yon in theoretically like the end of January, pasok pa yun sa session ninyo, but there is a campaign break by the first week of February. So what happens in that situation? Ano implication? Trabaho ng Senado, dinggin yun kung i-file sa amin. Pero ulitin ko, desisyon ng impeachment court, mayoriyang boto, hindi 2/3, hindi 3/4, kung ano ang gagawin kaugnay ng schedule ng hearing. Gaano kadalas ba ito? Ilang araw ba ito at ilang oras habang break o habang may session kami? Pangalawang dapat tingnan at pag-aralan at suriin din, kapag ka ito ay inabutan sa anumang stage, hindi pa nare-refer sa amin o na-refer na sa amin, ng pagpasok ng 20th Congress, tanong ang ibibitawan ko, katulad ba ito ng ibang bill na kailangan magsimula uli? Back to square one? O magsusurvive ba ito ng 19th Congress at tatawid sa 20th Congress? Isa yon. Kung mangyayari yan, kung mafa-file nga sa amin, isa yun sa mga dapat na naming tingnan. Suriin at pag-aralan. At tiyak ko, may magko-question sa korte niyan dahil unique at makabagong proseso ito. My next question, kasi there is nothing in the Constitution or there is nothing in your rules that contemplates such a scenario, yung parang crossover between Congresses. Wala, pero logically, kung yan ang nangyayari sa bill, bagaman hindi ito bill, panibago na ang komposisyon ng Senado. Panibago na rin ang komposisyon ng Kamara. May mga nagsasabi nga, minsan, nanalo naman yung mga re-electionista. So lahat nung nasa dating Kongreso, sila pa rin. Yung nasa bagong Kongreso, pero sinimulan pa rin yung proseso ng pag-file at pag-approve ng bill. Minsan, isa o dalawa lang ang pagbabago ng komposisyon ng Senado man o ng Kamara. Pero sinimulan pa rin sa simula dahil nag-iisang pagbabagong yon, sapat na raw yon para simulan muli ang proseso. Ulitin ko, ayokong pangunahan, pero isa yun sa mga dapat tingnan, suriin at pag-aralan ng mga dalubhasa sa batas. Kasi there's also nothing in the Constitution or in the rules prescribing a timeline for the impeachment court to dispose of an impeachment case. Parang wala ko nalalang ganun sa House meron, pero sa inyo wala. Nakalagay, day to day, sa araw-araw hanggang matapos. Actually, yun ang nakalagay sa rules namin. Ito'y dapat dinggin hanggang matapos sa araw-araw. Kaya kung maalala mo nung nagdaan, araw-araw talaga yung hearing. Lunes hanggang Huwebes pa nga yata. Kasi yun ang nakalagay sa rules. Pero yung rules nga, mababago yon sang-ayon sa gusto ng mayoriya. Sa ngayon, ang rules namin yun ang nakalagay. Araw-araw na didinggin hanggang matapos. Pero siyempre, yung definition ng araw-araw nung nagdaang impeachment court, hindi naman Lunes hanggang Linggo. Hindi naman talaga araw-araw. Pero sir, sa rules nyo lang yan, hindi yan sa Constitution. Sa rules namin. So, sir, kaya pwedeng baguhin ng impeachment court yan kung sakasakali. Okay, but paano naman yung mga kasama ninyo who have to campaign? Will that affect their disposition towards pagbobotohan, alam mo, mas madali pa nga siguro. Kung mangyayari yan, this is purely hypothetical. Yes. Kung mangyayari yan, pagbobotohan yan ng mayoriya ng Senado at sa parte ng mga re-electionista, hindi ko alam kung paano nila titingnan to. Mas madali bang pangampanya to? Hindi nila kailangan mag-ikot dahil tiyak ko, televised at susubaybayan libre ito. Exposure. O mas gusto ba nilang lumabas? Hindi ko alam talaga. Ayokong gamiting basehan yan o ayokong gamiting opinion yan kung ano mangyayari at pagpapasya ng Senado. So, hindi ko trabahong pangunahan ang magiging desisyon ng mayoriya. So sir, libreng exposure pero depende sa kanilang magiging performance sa impeachment trial? Again, depende. Sa magiging pasya ng mayoriya, 7 ang incumbent na re-electionista sa ngayon. Pero sir, ano yung general sentiments ng mga senators? Kasi ilan yung mga nakakausap namin hanggat maaari, ayaw din nila na magkaroon ng impeachment. Well, ang political na prosesong alam ko sa Pilipinas ay 2 lamang. Eleksyon at impeachment.
Pag sinabi mong political process, may kanya-kanyang opinion tayo, nagkukumbinsihan tayo, magkakaiba tayo ng pananaw, at tiyak ko pagbumulan ito ng pagkakahati-hati natin. Sino ba naman ang may gusto na maghati-hati tayo at magkaroon tayo ng mainit na debate at hindi pagkakaunawaan tulad ng isang halalan? Wala naman din siguro may gusto yun. May gusto nun, pero legal na proseso yan, alternatibong paraan yan para mapanagot ang ating mga opisyal na nasa saligang batas. At wala kaming kontrol kung yan ay mangyayari nga o hindi. Basta gagampanan ng Senado ang trabahong iaatas sa amin. Sir, dun sa inyong i-adapt na rules, it's either i-adapt nyo yung existing or kaya magkaroon kayo ng amendments. Isa ba dun sa pag-uusapan nyo kung kailangan nyo magsuot ng robe o talagang yun under the Constitution? Wala sa Konstitusyon yung pagsusuot ng robe, pero dahil nasimula na yun, malamang yun na rin yun. At siguro isa na yun sa pinakamaliit na issue na kailangan naming pagdaanan at malampasan. Kung magsusuot at kung anong kulay yun. Maliit na bagay na lang siguro yun. Kasi may concern Senator Nancy dun sa kulay, sir, ng robe. Anyway, Mean? Sir, balik lang ako dun sa mga re-electionist. Hindi ba parang lugi sila, sir, kung matuloy itong impeachment? Hindi nga sila masyadong makakaikot, sir. Hindi ito question ng lugi o lamang. Question ito ng legal na proseso tungkulin na dapat gampanan ng Senado kung mangyayari nga. At hindi rin para sa akin sabihin lugi o lamang sila dito. Pagdating sa trabaho at tungkulin, lamang man o lugi, dapat namin gawin at gampanan yon. May mga nakikiusap ba by now, sir, na mga re-electionists na kung pwedeng patapusin na muna yung... May ganun bang concern, sir, among your colleagues? Wala pang nagtanong at lumapit sa akin kaugnay ng bagay na yan dahil alam naman nilang labas at hindi kasama sa kapangyarihan o labas sa kamay namin. Yung pagpapasya, kung may iyahain nga ba sa amin o wala. Wala kaming impluensya, karapatan o pakialam doon. Sir, isa na lang. Just in case umakyat dito, babaguhin niyo ulit lahat ng rules. Tama ba, sir? Hindi siya parehas nung sa corona impeachment. Posibleng baguhin, posibleng i-adapt lahat. Ang problema lang, pag babaguhin namin o may babaguhin kami, kailangan namin i-publish muli. At magkakos yun ng konting panahon. Ilang days, sir? Depende. Hindi siya pwedeng immediately executory sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema 15 days upon the completion of its publication. So, sir, So may ganong klaseng mga konsiderasyon kung may babaguhin sa rules. Depende kung gaano ka-substantive o procedural man yung rules. and then pag-usapan niyo yun, sir, sa regular session, yung pag-amend or pag-adapt ng existing rules sa impeachment. Hindi. Impeachment court ang magpapasya nun. So magkukonvene na kayo as impeachment court. Dapat Doon mag-convene pag-usapan. kami para mapag-usapan yon. At bago kami mag-convene, kailangan namin lahat sumumpa bilang mga miyembro ng impeachment court. Pero hindi namin gagawin yon kung wala namang inihahain pa sa amin. Sir, okay. Sir, yung 15 days, kailangan siya publish 15 days, tsaka kayo magsa-start ng hearing ng Hindi. impeachment court. Sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Tanyada versus Tovera na medyo ilang dekada na rin ang lumilipas. Anumang panibagong rule, dapat i-publish at magiging effective lamang yan 15 days following the completion of its publication. Kaya pansin nyo yung mga batas, nakalagay palagi, na hindi pwedeng immediately effective yung mga batas na pinapasa namin. Kahit nakalagay immediately effective, ang masusunod pa rin yung desisyon ng Korte Suprema na epektibo lamang ito matapos ito makalipas ang 15 araw matapos ito ma-publish. In fact, nakalagay pa nga dun sa Tanyada versus Tovera decision, once a week for 2 consecutive weeks. So, para walang issue, walang question, malamang kung may pagbabago kaming gagawin sa rules, susundin namin yun. Sir, may nag-leak na message ni PBBM sa mga congressman na parang sabi niya ayaw niya nitong impeachment. Sa Senate ba, sa inyo, nag-message din yung Presidente? Wala. Wala. At saka kung may patutunguhan naman talaga yung message na yon na inangkin, inamin na ni Pangulong Marcos, sa Kamara naman talaga yun. Dahil kung walang matuloy sa Kamara, wala na mga abot sa amin. Sir, ang concern ng marami kasi divisive itong impeachment process. Ito ba maaaring maka-apekto sa peace and order ng ating bansa at maka-discourage sa foreign investor o sa business sector? Well, anumang politically divisive issue sa isang bansa, palagi makaka-apekto sa kumpiyansa ng negosyante at makaka-apekto palagi sa
ordinaryong pagtakbo ng pamahalaan dahil iba naman talaga ang galaw, kilos at salita kapag nagkalinyahan na ng kampihan ng pula at puti. So yung confidence ng business sector pwedeng maka-apekto, sir? At sa takbo na negosyo? Posibleng maapektuhan, oo. Pero ayon sa economic managers, sa ngayon, dahil nga hindi pa naman natutuloy, puro chismis at usapan lamang naman to, kampante pa rin ng economic team ng Pangulo na ito hindi makaka-apekto hanggang sa pagtatapos ng economic numbers ng ating bansa sa taong ito. So malaking challenge ito sa administration ni Pangulong Marcos. Paano niya mapapanatili stability, yung kumpiyansa nga ng... Challenge sa ating lahat ito. Lahat ng opisyal, kabilang na yung mga opisyal na involved, pabor man o kontra sa administrasyon. Dahil siguro naman, walang opisyal ng bansa na ayaw maging maayos ang takbo ng pamahalaan at ng bansa. Wala ring ordinaryong Pilipino na gustong magkagulo ang ating bansa. RG. By having, or if ever there is a proceeding. Kanina ba tayo hypothetical, Wala ba tayong real talk? Hindi, kasi... May mas real talk akong nabasa sa ano. Asaan? Ay, showbiz. Gusto mo? You wanna go there? Sige na, puro hypothetical kasi. Hindi, kasi by having all of these impeachment issues this close to an election, hindi ba magiging election issue yan that will affect, I guess, the minds, especially of the judges who are running in the election? Definitely. Naalala nyo nangyari na ito noon? Noong impeachment ni dating Chief Justice Davide. Papalapit na sa eleksyon yon. Davide. Papalapit sa eleksyon yon. Malapit na malapit sa eleksyon. Hindi mambabatas pala ako noon. Miyembro ako ng Kamara noon. Nagkalinyahan ang simbahan nung panahong yon, kumampi kay Chief Justice Davide. Inaaway kami ng mga bishop namin patungo sa isang halalan. Nangyari na yon sa ating kasaysayan. At tinitimbang at titimbangin siyempre yon ng sino mang tumatakbo. Kung babalik tanawan ninyo, nangyari sa impeachment ni Chief Justice Davide, hindi ito nakaligom ng 1/3. Pinagbotohan yun sa plenaryo. Hindi nakaligom ng 1/3. Pumosisyon ng presidente noon laban sa impeachment, si dating Pangulong Arroyo, kung aking naalala. So, hindi ito unang beses mangyayari sa ating kasaysayan kung sakasakali. Sir, yung INC... Nandun nga lang ako sa Kamara noon. Anyway, sir, yung Iglesia ni Cristo, magsasagwa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against VP Sara. In support daw ito, so naging panawagan ng Pangulo. Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Pero malaki ang pagkakaiba nun kung inuna mo na yung pangalawa kaysa sa una. So, may ano ba? In support yata dun, sir, magsasagwa sila ng malakihang rally. Bilang pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM. Walang sinabing pagsuporta, kung tama ang pagkakarinig ko, at pagkakapanood ko, kaugnay sa sino mang binabalakang sampahan ng impeachment. So hindi yun... Maliban na lang kung magkaiba yung napanood natin, pero mukhang pareho. Pero sir, ito nga in support nga dun sa panawagan ni Presidente na huwag na sana magkaroon ng impeachment. Pero hindi naman ito pagsuporta ng INC kay VP Sara. Hindi para sa akin na magsalita para sa kanila. Iniinterpret ko lamang yung kanilang sinabi base sa mga salitang ginamit na ito'y pagsuporta sa posisyon at pananaw ni Pangulong Marcos na hindi makakabuti ang impeachment sa ating bansa sa panahong ito. So itong mangyayari, malokang rally ng INC, patunay na talagang very divisive itong impeachment. Marahil patunay na ayaw nila tulad ng maraming Pilipino na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa. At marahil posisyon ito na hindi dapat madiktahan ng 1, 2 o 3 tao kahit pinuno pa natin sila na magkahiwa-hiwalay at magkawatak-watak tayo. Obligasyon ng bawat Pilipino tiyakin at hanapin yung nag-iisang daan na pwede nating pagkasunduan at pagkaisahan sana. Imbis na pilit nating hinahanap yung pag-aawayan natin, pagkakawatak-watak natin at hindi natin pagkakasundo-sundo. Before NIMPA, bilang kayo yung Senate President na magkakaroon ng impeachment, parang, ano yun sir, how do you feel? May concern ka ba?
Or Wala. mahirap ba yung magiging trabaho nyo bilang kayong presidente na May nagsabi nga sa akin, kung matutuloy yan, grabe, 3 oras kung papanoorin yan. Sabi ko, ikaw nga manonood lang, kami uupo doon at ng 3 oras din mahigit. Pati kayo. Trabaho ang tingin ko rito. Kung dumating man, haharapin namin. Hindi mahalaga kung gusto namin ito o hindi, kung conveniente ito sa amin o hindi. Ang importante ay trabaho ito na inata sa amin ng saligang batas. At kung mangyayari man, gagampanan namin ito. Kung ano man ang reklamo o pag-reklamo sa likod o bulong-bulong sa likod kung gaano kahirap ang trabaho, bahagi na ng pagiging tao siguro yan. Pero patuloy namin gagampanan ito. Gusto man namin o ayaw namin. pero yung mga non-lawyer senator, sir, dapat ba meron silang mga legal advisor para maging tama yung kanilang judgment? Well, nakita na natin dati yan. Hindi naman lahat ng umupo bilang impeachment judges ay abogado. Pero nagpakadalubhasa din sila, nagsanay at nag-aral. Maski naman ako, matagal na akong hindi nagpa-practice. Kung mangyayari man yan, kailangan ko rin mag-review at magbasa ng rules on evidence. Okay, Nympha, and then back to RG. Meron na kayong panawagan sa mga colleagues na manahimik dun sa impeachment complaint sa merits. Pero would you also advise them na maghanda na rin sa possibility, mag-aral na rin ngayon pa lang? Hindi. Dahil ayokong i-assume yung mga mangyayari at ayokong pangunahan. One way or the other. Dahil pag sinabi kong maghanda na, magsimula na kayo, ready, get set, pero wala pang go, baka isipin ako'y pumapabor o kumikiling sa paghahain o pagsampa. Malalaki na lahat ng mga senador. Matatanda na kaming lahat. Alam na namin yung mga dapat at di namin dapat gawin. Kung sa tingin nila malaki ang posibilidad na kailangan na magsimula mag-aral, nasa sa kanila yon. Kung mabilis naman sila mag-aral at mabilis matuto, hindi pa siguro muna kailangan. Hanggang nandiyan na. Pero sir, based dun sa, hindi ko na kung tama doon i-base, pero based dun sa naging boto or decision ng House sa budget ng OVP, can you surmise from there na malamang-lamang na lumusot yung impeachment complaints? Ayokong pangunahan ang desisyon ng Kamara. At hindi ito pwedeng ibase sa naging desisyon sa budget ng OVP. Dahil political nga na proseso ito, nagsalita ang presidente at political head ng karamihan ng mga partido sa Kamara. So, kailangan din nilang timbangin yun at hindi pwedeng gamiting basehan yung naunang botohan. Lalo na't nagsalita na ang Pangulo kaugnay sa bagay na ito. Lagi sinasabi na magiging dahilan to ng pagkakawatak-watak, kapos kayo sa oras, but paano nyo, how can we hold the Vice President accountable dun sa paggamit ng confidential funds? Would it help na magsalita na siya, mag-explain na nga naman? Kasi paligoy-ligoy, sir, yung mga explanation eh. Pamanhin, pero hindi ko komentaryohan dahil bahagi daw yan, hindi ko pa nababasa, Impeachment. nung ilan sa mga alegasyon laban sa kanya na inihain sa Kamara. Papangunahan ko na yung pagsunod sa panawagan ko sa aking mga kasamahan na huwag magkomentaryo pabor o kontra o magbigay ng opinion kaugnay sa bagay na yan. Pero so dahil ito'y political process, pwede talaga itong madaliin yung proseso? Walang kinalaman ng pagmamadali sa political process. Gagawin namin ang tama at sa takdang panahon at sa tamang proseso ang bagay na ito kung mangyayari man dahil obligado kaming magbigay ng due process sa sino mang nililitis. RG and then Mav. Ay, microphone. Sir, when the intramurals, political intramurals began, nag-call ka for the easing or the escalation of tensions. Sa tingin mo ba napakinggan yung call mo na yon? Do you feel that nag-ease ang tensions in the last few days? Nag-ease man, marahil hindi naman dahil sa panawagan ko, dahil hindi naman involved o hindi naman mga aktor ang mga miyembro ng Senado o ako doon. Pero sa pananaw ko, at hindi dahil sa sinabi ko, yun. Sa pananaw ko naman ay oo, dahil kung titingnan mo yung mga nangyari doon sa mga sumunod na araw, medyo huminahon na rin ang ikalawang Pangulo, pinalaya yung mga dinitina. May naghain man ng impeachment, ito'y sumunod sa proseso at nagsalita ang Pangulo.
na hindi ito ang mahalagang dapat binibigyan natin ng pansin at tinututukan, kung kaya't yung kanyang posisyon na hindi makakaganda sa ating bansa ang prosesong ito kung mangyayari sa panahong ito. Okay, Mav. Pero hindi ko sinasabing dahil sa akin yun na ano na yun, nangyari na lang siguro. Sir, gaano po kayo kakumpiyansa na should it reach the Senate, it will be an evidence-based process and not a political party thing? As the presiding officer, I will make sure that the presentation of evidence will be allowed and given free, will flow freely. Kaya lang yung desisyon, hindi naman nangangahulugan na evidence o hindi evidence-based yon. Political na desisyon ito. Pero yung proseso, bilang presiding officer, ay magagarantiyahan ko yun at mataas ang kumpiyansa ko doon. Na gagawin namin lahat ng pamamaraan para tiyakin na anumang ebidensya ay makakalabas nang hindi niyuyurakan ang karapatan ng akusado o ninuman. Okay, before Daniel, sir, ano yung gagawin nyo para wag maulit yung nangyari, nagkaroon ng pag-walk out yung prosecution panel? Kanina During yun? ERAP time yun. Ano yung gagawin nyo to make sure na hindi yun mangyayari? Walang verdict, di ba? Walang nangyaring... Botohan ang nangyari doon. Bumoto ang impeachment court, hindi sumang-ayon yung mga prosecution. Kaya nangyari yun. Pero yung pagboboto, yung botohang yun at yung proseso sa pagboto, sinunod nila yung rules na impeachment court. Yung reaction na yun ay labas o hindi nasaklaw ng proseso ng impeachment. Okay. Daniel. Sir, good morning. Sir, yung mga senators, usually kayo nakikinig talaga kayo sa public opinion. And tingin nyo ba, sir, pag sakali lang dumating dito yung impeachment, malaking factor din yun? Dahil political process ito, oo. Dahil medyo batikan na ako, ika nga, pagdating sa impeachment processes, unang term ko pa lang sa Kamara. Alam nyo, bago mag-1998, bago ako pumasok sa Kongreso, noong 1998, hindi dahil dala ko yun, hindi naman nagagamit itong provision na to ng saligang batas, kung maalala nyo eh. This is what they would call a dead letter law noon. Nagsimulang gamitin ang impeachment 1998 muli, matapos ang 1987 Constitution. Bago nun, di naman ginagamit yan eh. May inihain laban kay dating COMELEC Commissioner Luz Tangcangco, kung naalala nyo. Sinimula ng isa pang impeachment laban sa dating ombudsman, tapos kay Chief Justice Davide, tapos kay Pangulong Estrada. Kay Pangulong Estrada, tapos kay Chief Justice Davide, biglang nagamit na palagi yun. Sa karanasan ko, siyempre palaging apektado ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado ng opinyon ng ating mga kababayan na kailangan nilang timbangin din naman siyempre sa katotohanan at ebidensya na ipepresenta na sabay-sabay natin mapapanood. Hindi lang naman sila eh. Pati kayo mapapanood dahil public hearing ito. At yung public opinion mababase sa ebidensyang lalabas. So, hindi dahil gusto ko to bago nagsimula, ayaw ko to bago nagsimula, yun na yung dulo din nun. Nakita nating nagbabago yan. At pwedeng magbago depende sa presentasyon ng ebidensya at kung gaano nga ba kalakas ang ebidensya, pabor o kontra sa isang akusado. Okay, before Nympha and Raymond, sir, since it is a political process, ano yung assurance? Pupunta ba tayo dun sa realistic naman at hindi sir, malapit na. hypothetical tayo talaga. Sir, Okay. Political process, ano yung assurance na magiging independent lahat ang mga senador bilang impeachment judge? Nakalagay sa rules namin. Walang outside forces na makaka-impluensya sa inyo. Nakalagay sa rules namin na bagaman ito'y prosesong politikal, hinihiling sa mga miyembro ng Senado ang tinatawag na political neutrality. At dinefine ang political neutrality na hindi ito dapat maapektuhan ng iyong partido, paniniwala o pinanggalingang grupo bago nagsimula ang proseso. Maliwanag sa rules namin yon. At magsisilbing giya dapat yan sa aming lahat. So, during the impeachment trial, dapat ba yung mga impeachment judge walang kumakausap sa kanila from side of... Kanya-kanya na yun eh. Kanya-kanya na yun. Pero ang magiging payo ko siguro, kung may kakausapin man sila, siguraduhin nilang kakausapin na nila lahat.
Pag kinausap nila si Juan, dapat kausapin na rin nila si Pedro. Kung wala silang kakausapin, hindi wala silang kausapin, nasa sa kanila yun. Para hindi sila mabahiran o mabigyan ng kulay. Pero kung magsisimula silang kumausap ng isang panig, dapat bigyan din nila ng pantay na pagkakataon yung kabilang panig na makausap din sila. Kahit sa mga kaso, Amerika man, sa Europa o sa ating bansa, hindi naman bawal kausapin ang huwes. Lalo na kung nagkataon lang na nagkita kayo. Basta bukas ka rin, makipag-usap kung nagkataon nakita din kayo sa anumang panig. Anyway, Nympha, and then Raymond, and then Camille. Sir, ito realistic. Realistic. Ay, no comment ako doon. Hindi ko wala akong alam doon. So, dun sa OVP budget, balik ko lang. Kasi isa yun sa contentious issues, di ba, sa 2025 budget. Pwede bang i-gauge doon sa magiging decision ng Congress yung posibleng kahinatnan ng pagpapa-impeach kay Vice President? Kasi Senate and House ang magde-decide doon eh. Hindi. Hindi naman pinagbobotohan yon at walang 2/3 doon. Walang 1/3 doon. Consensus ito para makapagpasa ng batas. Hanggat maaari, hindi ba, anumang desisyon ng Kongreso o ng Senado o ng Baykaman ay consensus ito. Hindi mo man nakuha lahat ng gusto mo, parte lamang, hanggat maaari consensus na lamang imbis na botohan. Huling option palagi ang botohan. Pero, sir, mag-gauge pa rin doon who's and how many are for the Vice President? Opinion at interpretasyon niya na yan. Hindi ko titingnan ng gano'n yun. And then, sir, kailan kayo mag-uumpisang maghanda? Kailan yung dapat na mag-uumpisang maghanda ang Senate sa impeachment trial? Pag naihain na sa amin. Dahil pag naihain na sa amin, may proseso pa rin naman kami kailangan pagdaanan. Mga 2 hanggang 3 linggo yung prosesong yon. So may sapat na panahon. So until then, wala kayong movement, wala kayong meeting at all? Wala. Wala akong balak gawin yon bilang paghahanda dahil baka sabihin presumptuous kami, pinangungunahan namin, o may alam kaming hindi nyo alam. Parang judge lang naman yan eh. Hindi naman niya pwedeng i-assume na may kasong may sasampa sa kanyang korte. Gagalaw at action lamang siya pag meron na. In fact, when we started our respective terms in 2022, hindi naman, bagaman bahagi ng trabaho namin, hindi naman kami sumumpa bilang impeachment court judges eh, kasi wala namang kaso. Gagawin lamang namin yon kapag may kaso na. At yon ang hudyat ng pagsisimula ng proseso. Pag na-file dito, ang unang-unang kailangan namin gawin ay sumumpa bilang judges ng impeachment court. At mula doon, magko-convene at pagpapasahan namin yung ilang sa mga isong natalakay natin kanina. Pero until filed, dun pa rin ninyo mag-gauge kung may panahon kayo o wala? O... Isa rin yun sa pagpapasahan namin. Gaano kadalas ba to? Kakayanin ba? Paano ba yung schedule? Yung 3 weeks na binabanggit ko, sang-ayon yan sa mga prosesong kailangan naming gawin. Halimbawa, may bago kasing provision sa Rules of Court ngayon na kailangan bago makapagpatawag ng testigo, kailangan magbigay muna ng judicial affidavit. Para alam na magkabilang panig, mas mabilis, walang sorpresa. So wala yon sa impeachment rules namin, bagaman nakalagay doon na yung Rules of Court ay suppletorily applicable. So, kung susundan namin yung prosesong yon, kailangan mo mag-issue ng summons. May 10-15 araw para sumagot. Pag sagot, pwede mag-issue ng reply. Tapos, magsusumite ng mga ebidensya at mga testigo. Yung buong proseso yon, humigit kumulang 1 hanggang 1.5 buwan yon mula nang inisyo ang summons. So, may sapat, bago pa magsimula yung actual na trial kung mangyayari yon. So, may sapat na panahon na makapag-aral ang mga miyembro ng Senado. Pero walang pumipigil sa sinuman na ngayon pa lamang ay magsimula. Pero may mga informal na kayong pag-uusap? Wala. Informal? Ay, wala din. None. Okay, si Raymond, and then Camille, and then back to Mav. Hello. Microphone. Bagong topic na tayo? Yung pa rin, sir. Yung pa rin. Sir, yung tanong lang kasi hindi naman kahit nasabihin nating parang pinangungunahan yung proseso. Pero pag kasi first time na merong impeachment against a vice president, paano yung succession? If ever na mangyaring ma-impeach siya, sino ang pipiliin? Susundin ba yung line of succession? SP, sir? Sino magiging Hindi. VP?
Hindi susundan yung line of succession. Yung line of succession, papasok lamang yan kapag sabay nawala ang 1 at 2, sabay nawala ang 1, 2, 3. Doon lamang papalit ang pangatlo o pangapat. Nakita na nating nangyari yan. Nung natanggal si dating Pangulong Estrada, pumalit si then Vice President Arroyo, na bakante ang Vice President. Ang ginawa niya, so hindi sabay na bakante. Nag-appoint siya mula sa Kongreso. Ang age requirement ng congressman ay 25 years old. Ang age requirement ng senador ay 30 years old. Ang age requirement ng presidente at vice-presidente ay 40 years old. So, limitado ang pwedeng piliin ng Pangulo na magiging ikalawang Pangulo mula sa Kongreso na ang edad dapat 40 pataas. Wala naman yatang senador na bababa sa 40. So, lahat ng senador ay qualified. Pero may mga kongresistang below 40. Hindi sila pwedeng i-nominate dahil hindi sila qualified. Yung ibang qualification ng Pangulo at ikalawang Pangulo, taglay na ng mga mambabatas. Natural born citizen, registered voter, resident of the Philippines, and able to read and write. So yung edad lamang ang nawawala. So pipili siya at matapos niyang pumili, i-confirm ito by majority vote ng Kamara at ng Senado voting separately. Pag nangyari yon, siya na yung papalit bilang ikalawang Pangulo. At nangyari yan kay then Senator na naging Vice President Teofisto Gingon. So lahat ng senador qualified, sir? May Senator bang below 40? Wala naman Wala. yata eh. So lahat So qualified. yes, sa Kamara naman, hindi lahat, only because of age. But the President will nominate. Yun ang unang beses nangyari yan sa ating sistema. At nakita natin tumakbo ng maayos yun. No more Raymond. Camille. Yeah. Hello, sir. Good morning. Yes, Sir, kasi during the time of former President Estrada, kasama po si Chief Justice Davide na gumawa ng parang mga rules ng Senado noon before the impeachment proceedings. What steps will you take to ensure na yung trial na mangyayari, potential trial, I mean, will be parang may rules din and steps kayong as guidelines na susundin? Will it be the same na prior to the potential trials, magkakaroon din ba kayo ng meeting with the Chief Justice since kasama siya sa magiging proceedings po nito? No, hindi siya kasama sa proceedings na ito. Ayon sa saligang batas, magpe-preside lamang ang Chief Justice kapag Pangulo ang ini-impeach. Sino mang ibang opisyal na ini-impeach na mababa sa Pangulo, ang magpe-preside lamang ay ang taga-Pangulo ng Senado at walang papel na gagampanan ang punong mahistrado. Kaya nung kay dating Pangulong Estrada, naalala nyo, nandun si Chief Justice Davide. Nung si Chief Justice Corona ini-impeach, si Senate President Enrile lamang ang nagpe-preside. So, nakita na rin natin yun nangyari. Okay, Mav. Pero para tiyakin na yung proseso ay sasangayon sa batas, suppletorily applicable nga ang rules of court. At yun ay nakasaad sa aming kasalukuyang rules. Yes. Baka may baguhin lang kami depende sa kagustuhan ng mayoriya ng impeachment court. Hindi ko papangunahan yun. Okay na kami. Okay. Sir, Ma'am. quick lang po. Sir, is there an option na mag-inhibit ang isang senador? Yes, karapatan nila yun, but ang pag-inhibit ay karapatan ng sinuman, but it is voluntary. Hindi ito pwedeng pagpasyahan sa aking pananaw, ha? Sa aking pananaw, hindi ko sinasabing nakaukit ito sa bato. Hindi ito pwedeng pagpasyahan ng mayoriya ng impeachment court. Ito'y voluntarily done ng miyembro ng korte. Dahil kung susuriin mo yung ibang collegial courts natin, ano-ano ba yon? COMELEC, Court of Appeals, di ba? Sandigan Bayan, Supreme Court. Kapag may pinapa-inhibit na maestrado, magpa-file ng motion yung korte, yung isa sa mga partido sa kaso, pero personal na desisyon yon nung mahistrado kung mag-i-inhibit siya o hindi. Hindi yan pinagpapasahan ng kabuuan ng Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan o COMELEC kung tatanggalin nga ba dun sa kasong yon ang isang miyembro nila. So by analogy, yun ang nakikita kong magiging proseso niyan. Any member can inhibit, but he or she has to decide on that voluntarily, on his own, on her own. Sir, yung day-to-day impeachment trial, may oras ba yun o pwedeng one to sawa?
Depende sa pagkakasundoan ng mayoriya. Mas gusto ko nga malamang kasagutan mula doon ay may oras pa ba kaming mabibigay para magtalakay ng mga makabuluhang panukalang batas na kinakailangan at pwede pa naming mahabol bago kami mag-adjourn. Walang pagbabawal doon sa impeachment rules at obligado kami mag-resume ng sesyon lalo na matapos ang recess. Kung hindi pwedeng mag-session din ang Kamara.